Hi guys, Lynn Canning here again and welcome back to my channel. So today's video ay ang ating vlog na malungkot bang mabuhay mag-isa? Tara, usap tayo! So today's video ay share ko sa inyo na nakipag-meet ako doon sa dati kong lady boss. Siya yung regional general manager ng company namin before. So, minsan nasa Thailand siya, minsan Malaysia, minsan Pilipinas, minsan Singapore, or pumunta man siya ng Indonesia, sandali lang. So, during the time na nag-resign ako, hindi ako direct na nagpaalam sa kanya. So, parang text lang. Alam niyo naman minsan, di ba, may mga ganun tayong moment. So, text ko lang siya until na makauwi ako. Hindi kami nagkita. So, pangalawang meet ko pala sa kanya kasi one time na nandito ako sa Cavite, dumating sila yung buong sales team from Singapore. So, parang bakasyon, ganyan. And then, kasama siya din, nagbakasyon. So, pangalawang meet up ko na pala yun. But that time kasi, guys, walang kumain lang din kami, konting kumustahan, ganyan. Pero, wala yung, syempre kasi grupo kayo eh, so wala yung personal touch. So, ganon. Ayun, pangalawang meet ko na nga pala sa kanya since nag-resign ako. Pero ngayon kasi, since na andito lang din naman ako sa Cavite, kaya pinuntahan ko rin siya. So, dahil busy siya, and then 4 days lang siya dito. So, alam kong busy siya. So, kung haharapin man niya ako o hindi, kasi hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko, okay lang naman sa akin. So, pinuntahan ko siya. Tapos sabi niya sa akin, oy, ate kasi yung tawag niya sa akin. Oy, te ha, sabi niya, ayan, kahit busy ako, i-meet kita. So ayan, nag-lunch kami sa Body, malapit doon sa office lang nila, walking distance lang. And ito na nga yung lunch namin, guys. Spring chicken. And of course, yung pansit. And yan yung boss ko and yung friend kong si Len. So, kaya gabi ko na nagawa tong vlog ko. Ay, mga pinag-usapan pala namin. Tungkol sa masyado nang mahirap yung pass sa Singapore. Like, pag halimbawa, may age ka na or matanda ka na. So, mas malaki yung sahod. Kasi syempre, binabase na doon yung experience. So, malaki yung sahod. Kaya sabi niya, maraming company na syempre yung mga 50 up, hindi na nagre-renew ng kanilang mga empleyado na Pinoy. And then, sabi din ng friend ko, kasi yung friend ko rin, trainer din siya, nakasama ko dati sa MAC. Ito si Erica. And then, tinanong ko kasi siya, ay, te, kamusta dyan? O, di ba, mga te talaga yung tawagan namin. So, sabi niya, nako, sabi niya, ang sama-sama ng loob ko sa Singapore kasi 10 years na ako dito. Tapos, ngayon, i-relocate na ako ng company ko kasi, mataas na yung sahod, hindi na nila kaya. So, ganun. Hindi na nila kayang i-accommodate yung sahod niya. So, hindi na siya i-renew, i-relocate na siya. So, yun yung, yun yung hindi maganda. Kasi, parang lang yun parang one way of saying na ayaw na nila ng foreign worker sa SG. So, dinadaan nila doon. Kasi, syempre, ang mga company kasi, guys, sa SG, mas more sila on loyalty. So, kung halimbawa, loyal ka doon sa isang company na yon, tuloy-tuloy lang yung trabaho mo. So, hindi sila basta-basta nagtatanggal. Basta, syempre, loyal ka at syempre, magaling ka rin magtrabaho. So, ganun yun. Ganun sa Singapore. So, since nga na tumaas yung sahod, so, kung halimbawa, may mga subsidiary sila on the rest of the country, like, syempre, yung area, yung Malaysia, Singapore, Thailand, or
kung saan man sila merong subsidiary. So, ang mangyayari doon, i-relocate na lang sila kasi yun nga, mataas yung hinihinging sahod ng Singapore. So, ganun. So, ako naiintindihan ko naman yun. So, pag sinabi ng boss ko na, ay, ang hirap na ng pass, ganyan. Siyempre, sana magsisegue ako na, uy, madam, baka merong bakante, charot. And then yun nga, basta mahabang kumustahan, okay naman siya. Tapos sabi nga niya sa akin na, tawag dito, kasi nga naman, pumayat din naman talaga ako guys, from 63, dati talaga 65 ako, so from 63, naging 58 na lang ako. Uy guys, ano din yun na, 5 kg din yun na, di ba? So yun lang. Once na ma-clear ako or pumayat pa ako ng gusto, siguro ang target ko is mga 66, ganyan, para hindi talaga hupyak na hupyak yung mukha. So, i-share ko sa inyo kung ano yung iniinom kong gamot. So, for now kasi, ang tawag dito, ang ginagawa ko lang, mas more ako on like boiled, iniiwasan ko talaga yung oil or mamantika or mag-fried. So, iniiwasan ko muna yun guys. Parang ini-experiment ko kung ano yung dapat, kung ano yung hindi dapat. Although, nung nagbasa naman talaga ako, pag may gallstone ka nga naman, bawal talaga yung oily, yung sobra yung fats, yung tawag dito, yung maalat. So, yun yung mga iniiwasan ko for now. Sana maging successful siya at lumit yung gallstone ko. And then, one of these days, ay magpapacheck up ulit ako kasi kinukulit na naman ako ng anak ko. Ma, bago ka umuwi ng province, magpacheck ka muna kung ano na yung progress ng gallstone mo. Kasi guys, meron din. Yung gallstone niya is 1.6. Nung nag-diet siya, naging 1.5. Not so much. Pero ginawa niya, pinatanggal niya na. Under siya ng operation. So, tinatanong niya ako, ma, check up ka na, ganyan. Buti na lang libre yung check up ko guys. Dahil kung hindi, syempre pero titingnan natin guys from there kung ano yung mangyayari. So, since hindi naman ako natuloy talaga doon sa makeup gig ko, so, ang gagawin ko, uwi na lang muna ako ng province. Yun na muna yung plan ko for now. Pag tatawagin niya ako, syempre, siguro hindi na ako pupunta kasi sayang naman dahil nakabili na ako ng mga makeup, Pero magagamit ko naman yun. Magagamit ko yun sa province. Yun nga lang, on a lesser price. But anyway, at least, diba, meron akong budget, meron akong income. So, yun lang. So, thank you so much for watching sa isa na naman nating episode ng ating Malungkot bang mabuhay mag-isa? Diba? So, pauwi na tayo guys, galing sa ating Lakwatsa.